Ginagamit ang Biblia upang matukoy ang totoong katotohanan. Ang bidyong ito ay hindi ginawa para sirain o lituhin ang inyong pananampalataya. Ito ay base lamang sa aming sariling simpatsya at pananaliksik sa mga nakasulat sa Biblia. At maaring mabanggit ang mga patotoo, lugar at pangalan, ngunit hindi ito namin sinasadya. Ngayon mga kamisteri, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan sa pinamagatang nanirahan si Abraham sa Hebron, ay silipin muna natin pabalik ang sinasabi ng Genesis chapter 13 verse 10. Ito ang sabi mga kamisteri: at nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Suar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Ngayon, mga kamisteri, bigyan natin ng linaw kung talaga bang totoo ang mga sinasabi sa mga nagtuturo ng Biblia na nabuo daw itong Biblia dahil sa mga iba't ibang tao at dahil sa magkakaibang taon. Mula dito sa panahon ni Abraham, pabalik dito sa panahon ni Adan at ni Eva, na silang pinatira ng Panginoong Diyos na si Yahweh sa halamanan ng Eden o halamanan ni Yahweh, ay mayroong libong-libong taon na ang nakakalipas. Dahil si Adan ay nabuhay lang naman ng 930 years bago mamatay. Kaya malinaw na umaabot na ng libu-libong taon ang pagitan mula kay Abraham pabalik sa panahon ni Adan at ni Eva. Ngunit mga kamisteri, ang pagbabanggit ng Genesis chapter 13 verse 10 tungkol doon sa halamanan ni Yahweh ay walang basihan na magkakaibang tao ang nagsulat nito. Mula sa panahon ni Abraham pabalik sa panahon ni Adan at ni Eva. Maliwanag mga kamisteri na iisang tao lang o isang grupo ng mga tao ang may gawa sa buong Biblia, at ginugugol ito ng maraming taon bago ito iparinig sa mga tenga at bago ito ipakita sa mga mata ng buong sanlibutan. Dahil kung uunawain at pakiramdaman ang mababasa mo sa mga nakasulat sa Biblia, ay tila mayroong direktor na siyang nagpapatnubay sa kasulatan ng Biblia. Tila mga kamisteri na ang direktor na ito ay may mahabang karanasan tungkol sa pamumuno ng sangkatauhan at may dinudungawan na mga sinaunang kasaysayan sa paglihis ng katotohanan. Medyo mahaba ang paliwanagan natin dito mga kamisteri tungkol kung paano nabuo ang Biblia. Abangan na lang natin ang susunod na mga video natin, dahil doon natin ito liliwanagin. Ang pagtatalakay sa pinamagatang nanirahan si Abraham sa Hebron. Genesis chapter 13 verse 14. Pagkaalis ni Lot, sinabi ni Yahweh kay Abraham, tumanaw ka sa palibot mo. Verse 15. Ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa magiging lahi mo magpakailanman. Verse 16. Ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. Verse 17. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Verse 18.
lumipat si Abraham sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno ng Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. Mga kamisteri, nagbabasa ba kayo ng Biblia? Kung nagbabasa kayo ng Biblia, tila siguro napapansin nyo itong kwento tungkol dito kay Abraham, na mula dito sa Genesis chapter 12 na pinamagatang tinawag ng Diyos si Abraham, hanggang dito sa Genesis chapter 13 verse 14 na pinamagatang nanirahan si Abraham sa Hebron, hanggang sa dulo nitong Genesis chapter 13 verse 18. Sandali mga kamisteri, tilang pinipilit ng Diyos ng Panginoong Yahweh itong si Abraham na sumunod sa kanya. Hindi rin malaman kung ano ba talaga ang inuutos ng Diyos dito kay Abraham, dahil ibibigay sa kanya ang lupain ng buong Kanaan. Ngayon mga kamisteri, kung ang Diyos ng Panginoong Yahweh ang siyang may likha sa lahat ng buhay sa kalupaan ng planetang Earth, meron pong nakatira sa lupain ng Kanaan mga kamisteri, na talagang sila ang nagmamay-ari doon sa buong lupain ng Kanaan. Sila ang mga tinatawag na mga Kananinyo. Sila ang inabutan nila Abraham nang maglakbay sila patungong Kanaan. Kumbaga, napunta lang itong si Abraham sa Kanaan o sa lupain ng Kananinyo dahil tinawag siya ng Diyos para ibigay niya ang buong lupain ng Kananinyo. So, ngayon mga kamisteri, papayag ba kaya ang mga Kananinyo na kuhanan sila ng lupain at mga hayop tulad ng mga baka, kambing, kung ano-ano pa na pag-aari ng mga Kananinyo, pati mga ginto, pilak? Ang lahat ng mga iyan mga kamisteri ay sinasamsam sa mga lahi ni Abraham. Ngayon, magkakaroon talaga yan ng patayan. Dahil hindi naman talaga si Kananinyo papayag na kuhanan sila ng kanilang ikakabuhay. Pero tandaan natin mga kamisteri, utos po yan ng Diyos ng Panginoong si Yahweh, dahil tinawag si Abraham at sundin siya, at ang kanyang pabuya kay Abraham ay ibibigay ang kalupaan at kabuhayan ng mga Kananinyo. Yung pong ating mga tinatalakay mga kamisteri ay tungkol lang po ito sa buhay ni Abraham. Sa buhay ni Abraham, tila talagang meron na ditong patayan na mangyayari o digmaan sa pagitan ng mga ibang lahi katulad ng mga Kananinyo laban dito sa mga lahi ni Abraham na pinamumunuan ng Diyos ng Panginoong Yahweh. Matanong ko kayo mga kamisteri bago tayo magtatapos. Sa palagay ninyo, saan nagmula ang mga lahi ng mga Kananinyo? Mga kamisteri, kung kabisado ninyo
ang mga nakasulat dito sa Biblia, malinaw na itong si Abraham ay nagmula ito sa lahi ni Shem. Si Shem, mga kamistire, ay isa sa 3 anak ni Noah. At si Noah, mga kamistire, ay kaisa-isang taong pinili ng Panginoong Diyos na si Yahweh sa buong lupain ng planetang Earth na walang nagawa ni kahit ni iisang kukuting na kasalanan. At maliwanag na ang lahat na angkan ni Noah ay tulad kay Noah na wala ring nagawang ni iisang kututing na kasalanan o paglabag ng Diyos. Natatandaan niyo ba, mga kamistire, ang mga binabanggit ko na itong si Abraham ay nagmumula ito sa lahi ni Shem? Ibig sabihin na ang mga kanininyo at iba pang uri at lahi ng tao na nagiging kaaway. Kaya pala, mga kamistire, na inuutusan itong si Abraham ng Panginoong Diyos na si Yahweh na kunin ang lupain ng Kanaan na tinitirhan ng mga kanininyo at ibang lahi ng tao. Dahil ang Diyos ng mga kanininyo at ibang uri ng lahi ng tao na makakaengkwentro nila, malinaw, mga kamistire, na ang Diyos ni Abraham ay hindi Diyos ng mga kanininyo at sa ibang lahi at uri ng tao na kanilang makakaengkwentro. Kaya ang nangyari ay tila nagpikit balikat ang Panginoong Diyos na si Yahweh na lusubin o agawan ng ikabubuhay ang mga kanininyo at ibang lahi ng tao at hinayaan na magkakaroon ng digmaan, patayan, agawan sa teritoryo mula sa lahi ni Abraham at Moises at sa iba pa laban sa mga uri at lahi ng tao katulad ng mga kanininyo at iba pa. Mga kamistire, ito ang sinasabi ni Noah sa kanyang buong pamilya. Genesis chapter 9 verse 26. Sinabi rin niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem. Mga kamistire, si Noah mismo ang nagsasalita dito. Kaya mga kamistire, dito pa lang sa panahon ni Noah ay malinaw na marami nga ang mga Diyos dahil itinataas ni Noah ang Diyos ni Shem na siya namang ninuno ni Abraham. Tiyak dito, mga kamistire, na ang mga nakakaengkwentro ng mga lahi ni na Abraham, Moises at iba pa na mga uri ng lahi ng tao ay hindi nagmumula sa lahi ni Noah. Sa kwento sa buhay ni Moises ay merong kaisa-isang lahi ng tao na nagiging kakampi ng mga Israelita. At alam nyo ba, mga kamistire, ang sinasabi ni Noah? Genesis chapter 9 verse 27. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japhet sa lahi ni Shem
sila'y magpipinsan at paglilingkuran si Japet nitong si Kanaan. Tumbukin natin mga kamistre, walang paligoy-ligoy. Sa panahon ni Noah, ang magkakampi ay si Shem at si Japet, at ang naging kaaway nila ay si Ham at si Kanaan. At sa panahon ni Abraham, mga kamistre, ang magkakampi ay si Abraham at si Lot, at ang naging kaaway nila ay ang mga kanininyo at ang mga Parisiyo. At higit pa dito mga kamistre, ay meron pa silang ibang naging kaaway na mga ibang lahi o uri ng tao na nagmumula sa ibang mga Diyos. Ang Diyos ni Shem at Japet ay Diyos ni Abraham at ni Lot, at ang Diyos ni Ham at Kanaan ay Diyos ng mga kanininyo at Parisiyo. Ang mga malahigante na mga tao na naging kaaway sa mga lahi ni Abraham ay may iba ding pinagmulan na mga Diyos. Hindi nag-iisa ang Diyos mga kamistre, sapagkat walang pakundangan na utusan ang mga lahi ni Abraham na ubusin sa pagpatay ang mga taong nasa paligid ng lupain ng Kanaan upang mapunta ito sa mga lahi ni Abraham na sa huli ay ang mga Israelita.